praises unto the Lord. Sabihin natin yung kanyang magagandang ginawa, yung kanyang mga katangian. Sige po, let's shout our praises. Come on, church. Tayo magbigay ng papuri sa Panginoon. Itaas natin ang kanyang pangalan. Lord, we worship you. Panginoon, you are good. Panginoon, salamat sa inyong katapatan, Lord God. And for the last time, awitin po natin ito bilang pagsamba at alay sa ating Panginoon. Celebrate your presence in our midst. Salamat, Lord, sa inyong walang hanggang katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin, Lord God. Kahit, Panginoon, maraming beses sa aming buhay kami po ay nagkukulang at nasasaktan po namin kayo. Patuloy niyo kami, Panginoong minamahal at niyayakap. We thank you, Lord, and we offer our lives to you, Lord God, as sacrifices, Panginoon. We pray na malugod niyo po itong tanggapin, Panginoon. Salamat po at sa inyong pinakamataas na kapurihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. To God be all the glory po. Pwede na po tayong makaupo. Langin. Panginoon, naming banal, kami po'y lumalapit sa inyo at purit nagpapasalamat, tulong upang ang mensahe niyo po'y matanggap po namin ng tama at masunod po namin ang iyong kalooban. Once again, Lord, we pray for our pastor. Pray God for victory, that his exam, battle belongs to you. Kaya, kailangan namin, Panginoon, throughout the day, sa kanya pong pag-take na exam, ranasan niya po yung inyong pabor.
yung inyong biyaya. Thank you, Lord, kahit malayo siya, Lord, ay um, patuloy pa rin po yung kanya pong pag-aalaga sa amin. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Lord, we commit to you every word na aming pong pag-aaralan. We pray that our hearts be realigned po sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po. These things we Amen. Last Sunday po, kahit cellphone ay gumana ngayon ah. So, nung nakaraan po na linggo, ay foreigner po yung ating speaker. So, medyo overseas po. So ngayon, I was trying my best to ngayon naman po, syempre, ano po tayo ulit, lokal. So, balik sa lokal po tayo. Pag-uusapan po natin ngayon ay, may tanong po muna ako. Yan, ito po yung tanong, sulit ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, sulit ba? Yan, alin? Ang alin? Sulit ba? Ito po yung isang tanong maganda na matanong palagi natin kapag meron tayong gagawin. Naalala ko nung nakaraan, dahil nga bago pong school ulit yung aking pinagtatrabahuhan, pero hindi naman po ako guidance doon. Unang linggo ko pa lang, dami ko na kaagad po na-encounter na, na gulo. Yan. E di, para hindi na sila makarating sa guidance, sinasalo ko na muna, kinakausap ko na muna, at tawa na rin daw sa kanila talaga yung yung guidance. So, parang sa akin ngayon, ako ngayon na sumalo. Ngayon, pag kinakausap ko yung mga yung mga nagsusuntukan doon, ang unang tanong ko sa kanila, sulit ba? Sulit ba na sinaktan mo itong kaklase mo na to? Sulit ba na, naliligayahan ka ba, natutuwa ka ba kapag nakakasakit ka ng tao? Sulit ba yung ginawa mo? Tingin mo, tama ba yung ginawa mo? So, maganda kasi minsan na tayo mismo yung makarealize kung sulit yung ating ginawa. At alam niyo, maganda po, naging ending nun, syempre, nagkakasundo po sila at nare-realize nila na, nga, no? Isang buwan na nga lang tayo magkakasama dito sa taon, pwedeng hindi na tayo magkaklase tapos mag-aaway tayo. Sulit pa ba yung yung ginagawa natin? Tapos, kapag recess naman, ang ginagawa ko po ay, kasi ilang buwan lang po ako doon, by room, halimbawa, Lunes, dito ako sa section na to, sasamahan ko lang sila, doon din ako kumakain, hanggang maikot ko yung buong campus. Nalulungkot ako habang pinagmamasdan ko sila, sa kanilang mga kinakain, sabi ko, kung pwede ko lang videohan yung inyong mga magulang kung paano sila magtrabaho para maging maingat kayo sa kung saan nyo gagastusin yung pera. Kasi, ang tanong ko sa kanila, sulit ba na yung magulang natin sobrang nagpapakahirap para magkaroon tayo ng baon? Tapos pagdating natin ng school, ibibili natin sa kantin na puro junk food ang pagkain, sulit ba talaga? Kumakain ng chichirya, kumakain ng soft drinks, na eventually, dahil yun ang ini-invest natin sa ating katawan, yun ang aanihin natin. Na pag nagkasakit kayo, sulit ba na yung magulang mo magpapagamot sa'yo? Nung ako po nasa senior high, alam niyo po nangyari doon? Umina ang benta ng kantin. Kasi yun po yung una kong in-educate sa kanila. Sabi ko, yung katawan natin, templo ng Diyos yan. Tapos sabi ko, sigurado naman yung mga nanay-nanay nyo, nagluluto yan ng gulay. Sabi ko, magbaon kayo ng gulay. Kasi nalulungkot ako, puro prito. Alam mo yun? Alam niyo, ako po, nung ako, nakapagtrabaho po ko sa isang, hindi ko na naman sabihin yung company, gawaan po ng dilata at saka yung mga frozen food. Nung ako po nakapagtrabaho doon po nagsimula, hindi nyo na po ako makapakain ng mga ganun. Kasi sobrang tindi po ng chemical na nilalagay dyan, na talagang hindi po sulit gumastos ng pera para sa ganyang bagay. Kaya sabi ko nga,
Nung nakaraan lumabas po yung stats, 96% kung hindi pa ako nagkakamali, graduate ng senior high, hirap bumasa at hirap umunawa ng kanilang binasa. So may problema po sa reading and comprehension. Ngayon, nagpipray ako, Lord, anong root cause nito? Alam niyo po, hindi na nakapagtataka. Bakit? Una, ang mga bata mahilig na po magpuyat. At malakas po iyang makahina po ng utak. Ngayon, pangalawa, wala na po halos kinakain na masustansya ang mga estudyante. What do we expect? Anong expect natin? Eh, hindi naman masustansya kinakain. Expect ba natin na maintindihan nila yung lesson? Kaya nga po ang ginagawa namin, bago po kami magklase, every day, lalakad po muna kami paikot ng campus, 5 minutes, para may exercise mo yung mga bata. Tapos sabi ko sa kanila, kung kayo taga rito lang, sabi ko, wag na kayo mamasahe. Problema ngayon, mga magulang, binibaby na rin yung mga anak nila. Talip na pinaglalakad, malaking bagay. Alam mo yung mga kapatid ko po, hindi ko po hinahatid sa school yung maliban umuulan. Hinahayaan ko silang maglakad. Kasi yun na lang ang paraan para sila makapag-exercise. Ngayon naman, hindi naman po yung magulang dito ha. Yung mga magulang talagang grabe binibaby, hatid sa school. Anong gusto mo ulam? Hotdog. Sige, bilang kita hotdog. Yun. Alam niyo po, di lang nare-realize minsan ng mga magulang, unti-unti na nilang pinapatay ang kanilang mga anak sa pagbibigay ng mga junk food na pagkain. Tapos may nakausap ako mga estudyante, sabi ko, anong gawain mo sa inyo? Ay, hindi na kami pinapagawa ni mama ni papa sa gawaing bahay. Very good. Pag lumaki ka at ikaw ay nagtrabaho, sigurado hirap ka, hindi ka sanay sa sa gawain. Yan na po yung reality ng ating mundo ngayon. Kaya the question might be, sulit ba? Pag tayo ba nagkaroon ng pera, ginastos natin sa isang bagay, sulit ba talaga? Pag tayo bibili ng pagkain, sulit ba yung binibili natin? Pumunta tayo ng lugar, sulit ba yung ipinunta natin sa lugar? Sabi ko, nakakaawa, hindi lang yung sistema ng edukasyon. Ang pinakapunot dulo talaga, hindi alam ng tao kung alin ang sulit. Sabi ko, wag na tayo magtaka na talagang ang mga estudyante hindi nila maintindihan yung lesson, kahit kakaturo lang, wala na ulit. Wala nang sustansya ang katawan. Palaging puyat. May napuntahan po ako na community. Doon sa datos nila, pinakita po sa akin, ang bata po nila namamatay. Ngayon, itong community na to, itong tribe na to, nasa kulang-kulang 400 po sila. Lord willing, makapag-establish po doon ng church. Pero sa ngayon, napupuntahan naman po. Sabi ko, bakit ang aga po namamatay ng mga tao dito? Alam niyo bakit? Dati kasi, nang sila nasa bundok pa, walang wifi, walang screen, hindi sila babad sa screen. Nainitan sila ng araw. Pag nainitan sila ng araw, papawisan. Pag napawisan, marami uminom ng tubig, tapos masaya sila sa bundok. Ang problema, nasa syudad sila ngayon. Nandiyan po sila ngayon sa may, kung na po sasabihin yung lugar, basta dito sa San Juan. Sila po'y tribo. At dahil nasa syudad sila, kumakain na rin po sila ng junk food. Dati naman, kinakain nila sa bundok, mga kamote. At dahil nasa syudad sila, ang gaganda na po ng cellphone nila, napupuyat na rin po sila. Kaya pa nagkakasakit sila, hindi sila nakapagpagamot, maaga po sila namamatay. Kaya mga magulang, kung tayo totoong nagmamahal sa ating mga anak, simpleng pagkain na ating papakain sa kanila, sulit ba? Mga estudyante, tayo nanonood ng hilig tayo sa K-drama, sulit ba? Kasi, kaya nakita din po natin bakit ngayon mga estudyante pa lang nagkakaroon na ng relationship. Mahilig na kasi talaga manood din sila ng mga love story. Nakakala nila yun yung reality ng buhay. Akala nila pag pinanood natin to, itong pinapanood natin to, eto yun eh, ang saya eh. Tapos syempre ang malungkot, dati hindi magkakaigyan sa mga magulang. Ngayon nagkakaigyan na po, pumapayag na rin yung mga magulang.
Okay na din sa kanila na may relationship sa mga anak. Ka ba? Sulit ba? Kaya ngayon pag-uusapan po natin, ang sakripisyo, ang paghihirap na ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi para ang mga Kristiyano ay maging chill at magtipon-tipon lang once a week. So dito po natin makikita na minsan akala natin, iniisip natin, yung suffering, yung paghihirap na ating pinagdadaanan, akala natin api na tayo, kawawa na tayo. Pero dito makikita po natin kung paano po binigyang diin ng Panginoon na itong sakripisyo na ginawa niya ay upang tayo po ay mamuhay ng worth it, usulit. Yan na lang. Ayaw eh. Pero naman. Yan na lang. Ako lang dyan. So ngayon, anong klaseng buhay po ang ating ipapamuhay para maging sulit? Yan. Ito po yung worth it. Kapag tayo humarap sa Panginoon, at ito ang ating narinig, well done, my good and faithful servant. Yan ang sulit. Sa Bible, sa Matthew 7:22, ang ganda po ng klase ng buhay nila kasi sabi nila, nangangaral sila ng salita ng Diyos, nagpapalaya sa demonyo, gumagawa ng himala. Ibig sabihin, ito pong mga klase ng taong to, nakikita po natin sa simbahan. Pero alam niyo po, akala nila, sulit yung buhay nila. Pero nung humarap sila sa Panginoon, alam mo sabi ng Panginoon? Do I know you? Sabi ng Panginoon, depart from me. Kayong mga gumagawa ng kasamaan, sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Patindi, yung mga taong yon, ang sabi pa nila doon sa una, Lord, Lord. Ang tawag nila sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Sa Bible, kapag tinawag natin ang isang tao na 2 beses sa pangalan niya, ibig sabihin close kayo. Moses, Moses. Jacob, Jacob. Ay yung mga taong yun, sabi nila, Lord, Lord, sa inyong pangalan, nagpalayas kami, gumawa ng himala, wow. Tapos biglang sabi ng Panginoon, pwede ba? Tayo close? Wala tayong relationship? Tumayo nga kayo sa akin? Pero nang nabubuhay sila, akala nila sulit yung kanilang paumuhay. But at the end of the day, di pala sulit. Bakit? Kasi di ito ang narinig nila sa Panginoon. Sa halip ang narinig nila, mayas kayo sa aking harapan. At yan po yung nais natin na may address po ngayong umaga na hindi po tayo matulad sa mga tao na ito na nasayang po yung kanilang buhay. Sobrang ikli lang po ng time natin dito. Kung nabalitaan niyo po yung one of the preachers, si Charlie Kirk, tambala lang po, patay ka agad. Habang siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Pero sulit yung buhay. Bakit? Habang nangangaral siya ng salita ng Diyos, doon po siya binawian ng buhay. Alam niyo po, to be honest, ang isa po sa panalangin ko nung nabalitaan ko yun, September 10 nangyari yun eh. Ang prayer ko po sa Panginoon, sabi ko, Lord, sana ganun din po ako mamatay. Sana mamatay ako na, hindi ako namatay dahil kaskasero ako mag-drive na aksidente. Hindi ako namatay dahil napaaway ako, kaya napatay ako. Hindi ako namatay dahil pinabayaan ko yung kalusugan ko, namatay ako sa sakit, o namatay ako sa stress, o kung ano man, o nagpabaya ako. Lord, sana ganun din ako mamatay. Sana mamatay ako na talagang maglilingkod sa inyo. Sana mamatay ako dahil pinapangaral ko yung salita nyo. Kasi wala eh. Hindi sulit ang buhay kung hindi para sa Panginoon. Kaya nga ng pandemic, nakakatakot talaga lumabas. Actually, isa po sa yung bahay po dyan sa tapat na naging COVID patient yun. Kinabukasan namatay siya. Pero wala, hindi natin pwede gawin dahilan ng panahon para hindi ma-share yung gumagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi sulit na buhay.
Kaya ngayon, pag-aaralan po natin, suffering for the sake of faith is worth it. Madaming pagdurusa daraan po sa buhay natin. Pero ang sulit na paghihirap ay yung naghihirap tayo sa ngalan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Naghihirap tayo dahil sa kagustuhan nating magkaroon ng angat na buhay dito, makabili ng mga gusto natin. Kung naghihirap tayo dahil naging pabaya tayo sa ating buhay. Pero kung naghihirap tayo, alang-alang sa ating pananampalataya, na sa workplace natin, kahit tinatawanan na tayo, patuloy pa rin natin sineserve si Jesus. Sulit mga pagtawang iyon sa atin. Pero kung tayo'y nananahimik, maganda ang ating pamumuhay, sobrang komportable tayo dahil di tayo sumusunod. Tignan po natin yung paghihirap po na pinadaanan ng Panginoong Hesus, suffering na pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pare, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Pinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang mga tao na tutubusin ng Panginoong Hesus ay ang mga tao din na nagpaplano para pahirapan ang Panginoon. May mas mahirap pa ba na suffering dito? Siguro naranasan na rin natin yan na mabuti ka naman sa isang tao, pero sa kabila nun, meron pala siyang lihim na masamang agenda sa'yo. At na-experience po yun ng Panginoon. Nagharap ng maraming paratang, mga punong pari labang kay Jesus, kaya siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo na marami silang paratang laban sa iyo, ngunit hindi ka pa rin sumasagot. Ngunit hindi pa rin sumasagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. So para kay Jesus, dahil alam niya, kailangan niyang pagdaanan talaga yung suffering na yon, pinapatulan niya mga tao. Kaya ito, magandang lesson po ito, na kung yung paratang naman sa atin, hindi naman talaga totoo, hindi para pumatol tayo. Kaya minsan sa atin, naubos na lang yung time natin sa pagpatol sa mga issue-issue sa buhay natin. Kaya nalilimutan natin yung ating mission. Pero si Jesus, ang ating Panginoong Yesus, lagay na po sa isip niya, dadaan talaga ako dito. Para saan? Kasi ang kanya pong suffering, kaya't muli silang tinanong ni Pilato, ano naman ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako siya sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Wala eh. Wala naman pong makitang paratang laban sa ating Panginoong Yesus. May masabi lang talaga yung mga tao. Kaya alam niyo po nang pinako siya sa krus, di ba? Kapag pinako po sa krus dati yung makasalanan, ilalagay po doon kung anong kaso niya, kung anong kasalanan. Pero ano niyo po nilagay kay Jesus? Hari ng mga Hudyo. Wala po kasing maiparatang talaga na kasalanan sa kanya. Kaya nilagay sa kanya hari ng mga Hudyo dahil siya yung sumalo ng kasalanan. Pero sa kabila nito, nagharap ng maraming sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ang kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay niya sa kanila upang ipako sa krus. So yun po yung matindi. Kahit yung pinaka-leader nila, walang makitang dahilan para pahirapan ang Panginoong Yesus. Pero alang-alang, ayaw niya na maging pangit yung image niya sa mga tao. Sige na, mas pinagbigyan niya yung mga tao. Pero again, ang purpose po dito, tuloy ko po dito sa Bible, nang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang pinakamatinding suffering po na nangyayari sa history, hindi po yung suffering ni Job, hindi pa yon.
Job, hindi. Yung pagsasakripisyo ni Abraham, hindi yun. Si Daniel, na ilang beses nabingit sa kamatayan, hindi. Ang pinakamatinding suffering, paghihirap, ay ang ginawa ng Panginoong Hesus sa cross. Pinakamatindi. Bakit po? Kasi ito yung time, sumigaw po ang Panginoon, Diyos ko, bakit niyo po ako nabayaan? Po yung time, sinasalo ng Panginoong Hesus kasalanan natin mga tao. Ibig sabihin, sinasalo niya yung puot ng Diyos. Na dapat sa iyo, sa akin, sa ating lahat, ibubuhos yon. Pero sinalo yun ng Panginoong Hesus. Alang-alang na para tayo, hindi tayo mag-suffer sa inaharap. Bakit ginawa yun ng Panginoon? Sabi po sa 38, at napunit sa gitna ng tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa baba. Nung moment na binayaran na po ng Panginoong Hesus yung ating kasalanan, yung po yung moment na mula sa taas, mula sa Diyos, nagkaroon na po ng daan tayong mga nasa baba, tayong mga tao. Lahat, dahil po sa suffering ng Panginoon, lahat tayo, pwede na tayong lumapit sa ating Diyos. Pwede na ulit tayong magkaroon ng malayang ugnayan sa Kanya. So, ibig sabihin, sulit ang suffering, ang paghihirap na ginawa ng Panginoon. Lahat yun tiniis ng Diyos, binaliwala niya yung kanyang sarili. Isipin niyo, 100% God, 100% man. Pero hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya. Pwede naman eh. Na ginamit. Kasi kinakailangan matubos ang ating kasalanan. Kaya ngayon ang tanong eh. Kaya nang nakakalungkot na reality minsan na kapag mabalik na naman tayo sa pagkakasala, sana maalala palagi natin yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesus, yung kanyang panandali ang pagkahiwalay sa Ama sa langit, pumadali yon. Kayo po, mga magulang kayo, naranasan nyo na mahiwalay sa anak. At masakit po yan. O pwede naranasan nyo na mamatay ng anak. Pero maganda po, sulit ang paghihirap ng Panginoong Hesus. Dahil po dito, nagkaroon ng pag-asa tayong mga tao. Kaya naman, binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon upang tayo din, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ay mamuhay din tayo kagaya ng pamumuhay ng Panginoong ito. Na bawat araw, sinusulit natin, hindi natin hinahayaang ang araw natin umiikot lang, pagtatrabaho, pag-aaral, ganun lang ng ganun. Kung kakamustahin po natin, sulit po ba yung araw natin kahapon? Kahit yung kahapon lang po, hindi na po yung buong isang linggo. Kung babalikan natin, ano po yung ginawa natin kahapon? Nasulit po ba natin yung panibagong araw na binigay sa atin ng Diyos? Tatlong bagay po yung ating pag-uusapan. It is only worth it when we suffer because we study the truth, we share the truth, we are slave of the truth. Magiging sulit lang po yung ating buhay kung una, i-google natin yan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, kung yan po ay isinashare natin. At pangatlo, tayo po ay alipin ng katotohanan. Ibig sabihin alipin, sunod-sunudan tayo sa Panginoon. Yun ang sulit na buhay. Na padaan tayo sa mga paghihirap dahil sa mga bagay na to. Una, study the truth. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na tutunan mo at matibay mong paniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo mula pa sa pagkabata
alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po yung sulit na paghihirap. Yung tipong hirap na hirap tayo, hindi dahil doon sa mga academics sa school, kundi hirap na hirap tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya ang daming tao ngayon, ang bilis lang nilang madala sa maling katuruan. Bakit? Ayaw magbasa ng salita ng Diyos. Kahit nga minsan, ang 10 taon na, 20 years na umati ng church, pag tinanong mo about salvation, hindi pa rin sila sure na sila ligtas. Bakit? Anong problema? Ayaw bigyang pansin ang salita ng Panginoon. Isipin niyo po, mula pagkabata, ito lang yung paraan, ang salita lang ng Diyos ang magtuturo sa atin tungo sa kaligtasan. Hindi natin yan, ang problema ngayon sa panahon natin ngayon, ang tao naghahanap sa Diyos pero hindi nila hinahanap sa Bible. Hinahanap ng tao ang Panginoon sa mga relihiyon. Kaya iba-ibang relihiyon ang pinapasok sa pagkakala nilang makikilala nila doon ang Diyos. Dito po natin makikilala ang totoong Diyos. Gusto nating makasigurado na yung Diyos na kinikilala mo ngayon ay yan talaga ang totoong Diyos. Bible po ang kailangan natin. Bible ang kailangan natin. Ngayon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo katotohanan, pagsasaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, pagsanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Kaya talaga sinadya ng Panginoon, lahat ng kailangan natin nandito na. Kaya kung may mga tanong tayo, dito po tayo dumirekta. Di natin makukuha ang anumang sagot sa ating katanungan sa mundo. Sa Biblia lang po. Kaya dapat po natin itong pagtsagaan. Ito po tayo talaga maghirap, magsunog kilay. Ang tanong, ilang oras po ang ating nilalaan pagbabasa ng salita ng Diyos? Pag ba tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, yung ba yung pinakamalakas na panahon natin? O pwedeng yun yung panahon kung kailan patulog na tayo, bugbog na tayo sa trabaho, pagod na tayo, iraraos na lang natin. Kayo po ba? Kayo po ba kinakausap kayo ng taong kausap nyo pero wala na siyang gana sa inyo makipag-usap? Nairaos lang niya? Pero minsan ginagawa natin sa Panginoon. Minsan, masyado natin sinasagad ang ating sarili, mga ginagawa natin, nalimutan natin ang pinaka-importante, maglaan ng oras sa Panginoon. Minsan, nakukuha pa nga natin, magkaroon tayo ng mga part-time job. Wala siguro tayo magawa pa. Bakit hindi natin dito daan? Ba sapat, binigyan tayo ng isang trabaho? Dahil hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala na tayo sa ating kakayanan, kaya kailangan natin maraming trabaho. Ganun ba yun? Hindi eh. Ang tanong ngayon, kung last day mo na ngayon, sulit pa ba mga ginagawa natin ngayon? Kung ito na pala ang huling araw na binigay sa atin ng Panginoon, saan pa natin ilalaan? Nag-aaksaya pa ba tayo ng mga panahon sa mga bagay na walang kabuluhan? Palagay ko'y hindi. Ang Panginoon ay hindi po natin libangan. Kapag kailangan natin siya, doon tayo pupunta. Ang Panginoon po, ito po ay isang commitment. Pumasok po tayo ng isang habang buhay na relasyon. Kaya ang pinakauna na dapat pinaghihirapan natin, nagsasuffer tayo dahil nag-aaral tayo ng kanyang salita. Tipong napupuya tayo dahil gusto nating malaman, Lord, sabihin niyo naman sa akin, ang plano niyo for the day. Yung tipong nag-a-adjust tayo ng gising sa umaga para lang malaman muna natin, Lord, ano yung natin for the day. Tayo nga po tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Inhale.
Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ikot po tayo, ikot. Ikot lang po, ikot. Yan. Para lang maano po tayo, magising po tayo. Para sa atin po ito. Okay? Okay. Okay, pwede na po tayo umupo. Salamat po sa mga sumunod. Okay, next. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Imagine po natin yung ganitong klase po ng mga tao na ngayon. May kadugtong pa yan. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos, sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang paumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ang tanong ngayon, bakit ganito na po yung mga tao sa panahon natin ngayon? Bakit ang mga tao wala na pong takot sa Diyos? Bakit ang mga anak ngayon, grabe sumagot sa magulang, lalo pag nakagraduate na ng college, may trabaho na, matindi na para bang hindi na nila naalala na magulang nila ang kanilang nakatuwang. Bakit ngayon, bata pa lang, matindi na, hindi na sumusunod. Bakit? Kaya wala ng takot po ang mga tao ngayon sa Panginoon kasi hindi po nila kilala ang Diyos. Bakit hindi na kilala ng tao ang Diyos? Hindi na po nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya ano pong ating i-expect sa ating henerasyon? Kaya malaki ang role ng mga magulang. Kapag ang magulang pa lang sa bahay, nakikitaan na ng mga anak na nagbabasa talaga ng salita ng Diyos, magagaya din po sila. Pero kapag ka ito, hindi ito masyadong big deal sa mga magulang, ano pong i-expect natin sa ating mga anak? Kaya wag na tayo magtaka, bakit ganito na yung klase ng mga tao ngayon? Maibigin sa sarili, sa salapi, selfish na, bakit? Dahil walang takot sa Panginoon. Bakit walang takot? Hindi nila kilala ang Diyos. Kasi kung makikilala lang ng tao ang Panginoon, ewan ko na lang talaga kung hindi magkaroon ng takot ang mga tao sa Diyos. Kaya yun number 1 eh. Bakit may mga tao, putyo-putyo ang pagsaserve, hindi mabigyan ng tamang oras ang Panginoon? Bakit? Hindi kilala ang Diyos. Walang takot sa Panginoon. Anak ko, mag-iingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Nandito na tayo sa panahon, ang mga estudyante, talagang sobrang goal nila, magkaroon ng honor. Pero alam mo, nakakalungkot minsan, na kahit matalino, kahit may honor pa ang isang estudyante, sabi dyan, ang labis sa pag-aaral, pahirap sa katawan. Ibig sabihin, kung yung pag-aaral natin, nagiging dahilan na yan, kaya hindi na natin natutupad yung commitment natin sa Panginoon, that's not really worth it. Kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante, lalo sa mga kapatid ko, sabi ko, hindi yung hindi yung makita ko yung gumraduate, hindi yun eh. Hindi yung makita ko kayo na may honor, hindi yun. Pangarap ko sa inyo, makita ko kayo sa pag-aaral nyo, pinaparangalan nyo ang Diyos. Yung sa campus kung nasaan kayo, kinukwento nyo ang Diyos. Ang totoong honor. Ang totoong honor, hindi yung medalya eh. Hindi. Bilis lang malilimutan niya ng tao. Pero ang totoong honor, paano natin pinarangalan ang Diyos panahon na tayo nag-aaral. Kaya mga tao sobrang addict sa karunungan. Nakagraduate na, aaral pa ulit. Walang katapusang pag-aaral. Bakit ganun ang tao? Bakit ganun ang tao? Kasi akala ng tao, sulit na makilala ka sa mundong ito. Pero sa atin mga Kristiyano, ang sulit,
yung grabe yung ating pagduro sa paghihirap dahil sa pag-aaral natin ng kanyang. Kaya yun po yung una. Pangalawa, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Share the truth. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nabig sa aming tahanang makalangit. Ito, naghihirap yung mga tao dito, sabi ito, habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. At itong mga taong po ito, sa Corinthians, naghihirap sila, hindi dahil gusto nila lang umangat sa buhay. Kailangan matupad ko itong pangarap ko na to. Kailangan magkaroon ako ng ganitong bahay, ganitong sasakyan. Hindi. Sila, yung paghihirap nila, dahil nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. Dahil nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. Kaya, naghihinagpis sila. Pero sa kanila, okay lang Lord. Okay lang Lord. Kasi sulit naman to eh. Bakit sulit? Sapagkat namuhay kami batay sa pananampalataya. Kapag ang isang tao namumuhay talaga dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus, dadaan talaga siya sa mga paghihirap. Kaya kapag ang buhay ng isang tao ay sobrang komportable, ang alwan ng buhay natin, dalawa lang yan. Di tayo sumusunod sa Panginoon. O kaya, on-off, on-off. Sunod ngayon, hindi. Susunod uli, hindi. Hindi nakatodo. Susulit. Kaya dito, kaya naman, ang pinakananais namin, maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya. Sa mga sinaunang Kristyan, naunawaan nila, habang nandito pa tayo sa lupa, glorify natin, Panginoon. Kaya tingnan nyo, yung mga sinauna pong Kristiyano, wala tayong makikitang malalaking bahay. Wala, hindi yun ang goal nila eh. Magaran sa sakay, hindi. Pataasan ng pinag-aralan, hindi. Ang goal ng mga sinaunang Kristiyano, magawa nila yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya wala silang tigil sa pagbabahagi ng salita. Walang kompetensya. Yun ang kanilang goal. Hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Jesucristo bilang Panginoon at kami ay lingkod niya alang-alang kay Jesus sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay sila ring nagbigay ng liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na naghayag sa mukha ni Kristo. Kaya naghihirap sila kasi sa Panginoon sila. Pero alam niyo po, kung ang kanilang focus po dito yung kanilang sarili, hindi nila dadanasin yan. Hindi sila ipipersecute. Kung halimbawa, naging goal na lang nila dyan ay, basta fellowship na lang tayo. Attend na lang tayo. Hindi sila ma-persecute. Pero dahil sumusunod sila sa Panginoon, ginagawa nila yung mission, inaanan din nila yung suffering, nagdaanan ng Panginoon. Pero alam niyo, mga taong ito, pag humarap sila sa Panginoon, radon sulit. Bakit? Binigay nila yung buhay nila, alang-alang sa pagpapalaganap, mabuti. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig, kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinabayaan, natutumba kami, ngunit hindi lubusan nalulugmok. Laging taglay ang aking katawan ng kamatayan sa Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kami nabibingit sa kamatayan. Kaya kahit yung ending po ng buhay nila, pag pinag-aralan natin kung paano namatay yung mga alagad ni Jesus, ay wala po talagang maalwan. Walang maalwan. Wala pong namatay sa stroke, walang namatay sa high blood, walang namatay dahil na aksidente, wala eh. Ang kinamamatay dati ng mga alagad ng Panginoon dahil sa pagsunod.
Ngayon, minsan ang kinakamatay ng mga tao, mga lingkod ng Diyos, dahil sa kapabayaan natin minsan. Pabaya sa kalusugan, kaya maagang kinuha. Ayaw mag-exercise. Hilig kumain ng junk food. Magpuyat. Yun na minsan ang ating kinakamatay. Kaskasero mag-drive. Aksidente, patay. Initin ng ulo sa pagdadrive. At kung ano-ano pa, palaaway. Mahilig pumatol. Kaya, di sulit kapag gano'n ang ating kinamatay. Wala tayong dinalang anuman sa libutan, wala rin tayong madalang anuman pag alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag na masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Kaya sabi dito, ang kanilang goal dyan, basta may nakakain tayo, okay na yan, goods na yan. Kaya nakakapag-focus sila dun sa mission. Wala silang goal na magpayaman. Wala silang goal na malagpasan nila yung kanilang kapitbahay. Ay, bumili ng bagong sofa yung kapitbahay, kailangan meron din ako. Oh, kailangan magtrabaho pa ako na isa pang trabaho. Kailangan po nating ibalik yung ating sarili. Saglit lang yung buhay natin sa mundong ito. Natin kailangan ng mga garang damit. Natin kailangan ng mga garang sasakyan, mga garang bahay. Kailangan natin maraming kaluluwa dadala sa Panginoon. Sabi dito, yung may makain sila, okay na yun, goods na yun sa kanila. Kaya nga siguro ang tanong, kung tandaan niyo po si Jose, namatay si Jesus, siya yung bumili ng bangkay. 46, ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binili ni Jose. Binili. Si Jose din ang naglibing. Alam niyo, habang binabasa ko to, sabi ko, grabe yung investment ni Jose. Pera niya, ginamit niya para sa Panginoon. Kaya kung meron po tayo po'y maraming ipon dahil nagbubulag-bulagan tayo sa pangailangan ng iba, hindi natin ginagamit para sa Panginoon, hindi po sulit ang ipon. Pero kung walang-wala tayo ngayon, dahil ginagamit natin yung binibigay sa atin ng Panginoon para sa kanyang kalooban. Kung ilang oras na lang po yung natitira sa atin, halimbawa, ilang mga oras na lang pala yung natitira sa buhay natin, sulit po ba yung pinagkagastosan natin ng ating mga pera? Or may ipon ka ba ngayon? Marami ka ba ipon ngayon? Para saan mo iniipon yan? Nag-aalala ka sa future mo o sa future na anak mo? Tingin mo ba, di sagot yan ng Panginoon? Si Charlie Kirk, nung siya po'y binaril, bata pa po yung anak niya, 2, may asawa siya. Pero alam niyo po saan nilagay ni Charlie Kirk ang yung kanya pong mga anak, may sumagot na po kagad ng pag-aaral. Tayo masyado mag-ipon dito sa mundo, pag-aalala natin sa future. Bahala dyan. Kaya minsan, may mga anak din na hindi sila marunong sa buhay, hindi sila marunong umasa sa Diyos. Bakit? Kasi yung mga magulang nila, masyado silang binaby, masyado naghirap yung magulang, pinag-ipunan ng pera para may ipapamana. Kaya yung mga anak, dahil meron silang pera, mayaman sila, hindi sila umaasa sa Diyos. Kaya mapalad tayo, kung tayo wala tayong maipapamana sa anak natin, wala tayong naiwan sa ating pamilya, matututong umasa yung mga anak natin sa Panginoon. Sigurado yan. Kaya ako, isa po sa pinagpapasalamat ko, mahirap kami. Salamat sa Panginoon, 11 kami magkakapatid, wala na akong tatay, mahirap kami. Kasi kung hindi kami mahirap, baka hindi ko nakilala ang Panginoon, baka hindi ako umasa sa Kanya. Salamat sa Panginoon, hindi ako matalino. Dahil hindi ako matalino, lagi akong umaasa sa karunungan ng Diyos. Kaya yung mga suffering natin, yung mga pinagdadaanan natin, ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Kasi dahil dyan, lalo tayo lumalapit sa Kanya. Sa totoo lang, pag may pera naman tayo, baka hindi nga natin maalala ang Panginoon.
Ba, na-hospital tayo, may pera tayo. Pero alam mo, iba yung ma-hospital tayo na wala tayong pera. Sigurado, ang ating unang maalala. Kaya sabi ko, grabe. Sa gusto ko makita sa langit si Jose. Nagbili ng bangkay ni Jesus. So, ko tanong sa kanya, "Tak sa'yo, bakit? Bes mo yung pera mo doon." Sinigurado ni Jose na yung bangkay ng Panginoong Hesus talagang ayos ang kalalagyan. So, ganun din po tayo. Pag-isipan natin maigi. Akala lang natin minsan, Lord, nagpipray ako ng mas malaking sweldo. Lord, nagpipray ako ng promo. Hindi eh. Sa paglaki ng sweldo natin, sa paglaki ng pera natin, paglalaki ng ating pananagot. Mas maigi pa yung sakto-sakto lang na may pantulong na konti sa ibang tao. At least, yun lang yung ating papanagutan sa Panginoon. Kaya ang challenge, tayo'y mahilig mag-ipon, nag-aalala tayo sa ating future, tayong bilhin na pang sarili. Sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya hindi sila nagsasayang ng anumang. Alam nila, isang araw, haharap sila sa Panginoon. Ang tanong po, kapag humarap ka ba ngayon sa Diyos, ano ang ating maipagmamalaki? Sabihin ba natin sa Panginoon, Lord, grabe, ilang beses ako na-promote doon sa company. Hindi. Ilan yung kaluluwa na dinala mo doon sa company? Lord, sa school, ang tagal ko po doon. Buong buhay ko po. Hindi. Ilang estudyante yung sinaran mo ng gospel. Hindi naman natin may pagmamalaki sa Diyos kung ano naging posisyon natin, gaano kalaki yung bank account natin. Hindi. Ano yung trabaho? Hindi eh. Ang tanging pasalubong lamang natin na may bibigay natin sa Panginoon ay yung dami ng kaluluwa na dinala natin sa Kanya at yung tindi ng pagsunod natin. Kaya minsan, hirap na hirap tayo, gusto natin mag-resign kasi nahirapan tayo sa trabaho, ganyan. Sana hindi sa ganun tayo nahirapan. Sana nahihirapan tayo kasi tumusunod tayo sa salita ng Diyos, nag-share tayo ng gospel. Pero kung ang dahilan ng ating mga paghihirap dahil lang stress na sa trabaho, ganito yung boss, ganito ka, reklamo sa sweldo, sulit yung ganong paghihirap. Sulit na paghihirap sa trabaho natin, inuusig tayo dahil paulit-ulit natin sinashare sa kanila si Jesus. Yung paganda ng paganda ang posisyon natin sa ating mga trabaho, pero palayo tayo ng palayo sa Panginoon. At panghuli natin, slave of the truth. Alipin ng katotohanan. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Yan po yung ating panghawakan. Kaya naman, suffer for a cause. Huwag lang tayo basta maghirap. Magdusa tayo, may dahilan. Dahilan, ating Panginoong Hesus. Pagtagumpayan ng Panginoong Hesus kanyang pagdurusa. Pang tayo, pang ikaw at ako, makasalanan, ay hindi magdusa sa hinahan. Na ikaw at ako, nananampalataya sa Kanya, maparusahan, Panginoon. Kaya sulit ang suffering na daanan ng Panginoon. At dalangin natin na tayo din naman, habang naghihintay ng Kanyang muling pagbabalik, habang naghihintay ng paglisan natin sa mundong araw-araw,
Planuhin natin. Araw-araw, tignan natin maigi sa kanino tayo nabubuhay. Araw-araw okay yung buhay natin. Hindi okay yon. Problema tayo. Sana ang ating pong mga pagdurusa magresulta, marinig natin mula sa Panginoong Yesus. Well done. Eh, bahagi tayo sa paghihirap. Kaya kung pagtitipon, fellowship lamang po ang ating goal sa buhay, totoo naman, hindi po tayo magsasuffer. Pero hindi naman sulit. Tumayo lahat, tayo po manalangin. Tayo po lumapit sa Panginoon. Panginoon, malapit po kami sa inyo. Ito yung panahon, Lord, na talagang gusto na kung feeling good na lang. Kung ano yung maaluwan. Salamat po dahil ngayong umaga, pinaalala niyo sa amin ang dahilan ng inyong pagdurusa upang kami naharap pagdurusa. Lord, kayo lang po nakakaalam kung ilang oras na lang ang natitira sa aming mga buhay. Ilang araw na lang, ilang buwan, ilang taon. Panginoon, ang aming kahilingan, katulad ng inyong mga alagad na namatay dahil sa pagsunod sa inyo, langin namin ganun din ang mangyari sa amin. Na araw-araw, maabot kami ng kaluluwa. Araw-araw nag-i-invest kami, tutulong sa mga nangangailangan. Na araw-araw, Panginoon, pinagsisikapan, nag-uubusan namin ng oras ang pagbabasa ng iyong salita. Panginoon, sa aming mga trabaho, may mga kasamahan kami, pa namin na ibabahagi sa kanila gospel. Maya-maya pa, aalis na kami sa trabaho. Pero, di sulit, Lord, kasi nagawa yung assignment na binigay sa amin. Kaya kami po humingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi po trabaho, pag-aaral ang pagtuunan namin ng pansin. Lord, ang misyon namin mahalin ka. Ang pangalawa ay pamalita sa mga tao pagliligtas. Panginoon, muli pinag-pray po namin ang pamilya po ni Charlie Kirk. Alang-alang sa buting balita, siya po ay pinawian ng buhay. Murder, pinatay. At kami po ay nagdadalamhati sa pangyayaring ito. Salamat, Panginoon, dahil ang buhay niya ay ginamit nyo upang kami magbalik tanaw. Pwede pa lang ang kamatayan namin ay maging Kailangan namin, Panginoon, hindi kami mamatay dahil pagsuway. Lord, kunin niyo nawa po ang aming mga buhay sa mga panahon na kami po ay sa inyo.
Tuloy niyo po ang puso ng bawat pamilya na narito. Magsimula po sa aming pamilya, pagsisimula po ng buhay, kabuluhan. Lord, maraming salamat po. Kami masunod na gubin. Aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Yung ating sisimulan para maging sulit. Pagbibigay. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Lucas 6:38, bigay kayo at kay bibigyan ng Diyos. Itong takal, sikliklik at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Tayo po'y Panginoon, maraming salamat po. Araw na ito, kahit ganito ang panahon, Panginoon, iningatan niyo ang bawat isa para magbigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon, dalangin namin aming mga ikapo, kahit sino, Panginoon. Kayo ang magbabalik dito, Panginoon. Huwag aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Para na po tayo magbigay.
Hello po, good morning po sa ating lahat. Makikita niyo po tayong lahat. Napakaganda po ng mensahe, no? Dahil tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon ngayong araw na to. Amen po ba? Yan. Tayo po'y pumikit. Po natin yung presensya ng Panginoon. Aming Ama, maraming salamat sa na kami ay gagalak na ikaw ka na po, Panginoon. Ilang sa araw na ito, darating. Tama po kayo, Panginoon. Ay napakasulit sa amin po. Hindi po kami nakadakbo sa inyo. At anuman po yung aming gagawin, gagawa, ay dahil pa rin sa inyo. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, galing sa inyo, nabalik lang po na. Ayon man po, nakilain ng inyong anak, Santong Espiritu. At para po sa patuloy na gawain, yung ating pong announcement. Pero by the way po pala, meron tayong visitor, si Kuya Earl Sambrona. Welcome, Kuya. Yan, yun po. Pwedeng, Kuya, makitayo kaya para ma-recognize ka rin. Yan, si Kuya Earl. Ayan, so para po sa patuloy nating announcement, patuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Tuesday, 5:30 p.m. dito po sa church. At patuloy pa rin po ang ating online prayer meeting every Friday naman po yon, 7 p.m. sa Messenger group. At night of prayer and worship ay every last Friday po, 7 p.m. to 9 p.m. po. And every Saturday, patuloy pa rin po ang ating Ignite, 1 p.m. po, dito po yon sa church. Yan, at patuloy po nating ini-invite, ni-encourage ang bawat isa sa ating pong mga fellowship na ito. Yan. At muli po, salamat po sa Lord sa natapos na isang linggo po muli. Bigyan po natin ng pinakamataas at pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos. Yan, at sa atin pong magsiserve for today ang atin pong mga young people, girls po. Yan, pwede na po tayong pumunta sa ating mga